Napakabuti ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Narito na naman tayo sa ating gawain ngayong umaga sa ating pagbubulay-bulay. Magsisimula po tayo sa isang sermon series about the sacraments of our church. Ito po ay magsisimula sa linggong ito at mag-e-end hanggang sa ika-4 na linggo mula ngayon. At ang series na ito ay maghahaliliho kami ni Pastor Hana sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoong Diyos. Well, actually, isa ho si Pastor Hana sa nag-drop nito at maging sa ating online Bible study or Sunday school, we will discuss about this sacrament that we have. At bilang mga Protestant and Evangelical, tayo po ay may kakaibang sakramento sa ibang denominasyon o sa ibang relihiyon or denominations like Catholic. So we have Protestants understanding of our own sacrament. Bago po yon sa binasang talata kanina ni Pastor Hana sa mga gawa, ang aking susing talata ay makikita po natin sa verse 42 at ganito po ang ating mababasa sa verse 42 ng mga gawa, chapter 3, verse 42. Nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. So sa English po ay ganito ang sinasabi, they spent their time in learning from the apostles, taking part in the fellowship and sharing in the fellowship meals and prayer. Sumaatin po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Saglit po tayong manalangin. Banal at makapangyarihan naming Diyos, bless each and every one of us, including those who are watching on screens. Kayo po ang manguna at magbigay ng refleksyon sa amin patungkol sa pasimula ng pagbubulay-bulay namin sa mga sakramentong meron kami bilang mga Protestante at Evangelical. Sa inyo ang kapurihan ng lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ito po ay atas sa atin na magkaroon ng unified sermon about our sacrament. Ano ang meron sa atin bilang mga Protestante or to be specific, mga Metodista na mananampalataya o mga born-again na Methodist. Gusto kong bigyan muna natin ng kahulugan. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang sacrament o sacramento? From the word sacred, ang salitang sakramento o sacrament, it is a religious ceremony or ritual regarded as imparting divine grace such as baptism and Holy Communion or Eucharist. Yun ang ating tawag. Sacrament also is a ritual that teach, strengthen, and expresses faith. Nagtuturo, nagpapatatag, at nagpapakita ng pananampalataya natin. So ang pangatlong meaning na gusto kong makita ninyo ay it signifies the grace of God. It signifies the grace of God in a way that is outwardly observable. Napaganda, no? To the participants. Outwardly observable to the participants. So we are doing this. So ito hong sakramento natin, hindi katulad ng Katoliko, meron ho silang, I think, 7 sacraments, no? Pati ho yung priesthood ay meron silang sacrament. Matrimony, they have sacraments. And, anointing to the sick and the sacrament with them. So sa atin, hindi ho. Dalawa lamang ang ating sakramento, ang bautismo at ang banal na hapunan. Bakit? Sapagkat ang paniniwala natin, this is the only ordinance yung ginawa, isinakatuparan at iniutos ng ating Panginoong Hesukristo na gawin natin nung nandito siya sa lupa. Yung humayo kayo at bautismohan ninyo at gawing mga alagad ko ang lahat ng bansa. Ito ay isang utos sa atin at yung banal na hapunan, do this in remembrance of me, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ito ay mismong si Jesus ang nagsakatuparan at gumawa upang gawin ng bawat isa sa atin. So, this is a Protestant view and understanding of sacraments.
They are only confined to what Jesus has practiced or ordinance of what Jesus did in his ministry while Jesus is still on earth. So, we only have two na mention ko na po, bautismo at ang banal na hapunan o ang Eucharist na tinatawag. Ang dalawang ito ang sakramento na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Una, ang bautismo. Matatagpuan natin sa Matthew 28:19-20. Ito ho ay pautos na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nating gawin. Hindi lamang sa ating kapwa, hindi lamang magsimula sa ating pamilya, bago sa ating kapitbahay o sa ibang lugar. But the entire community of believer will go to other country to preach. No? Will go to other country to make disciples of all nations. Ito ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. At ang bautismo na ito ay mayroong iba't ibang kaparaanan. Sa atin bilang mga mananampalatayang Metodista, naniniwala tayo na mayroong form, mayroong kind ng pagpapabautismo. Kung ang magpapabautismo ay isang lumpo o naka-wheelchair, you cannot dip someone na mayroong disabled, no? So what we can do is to give him sprinkling or pouring. So ang ating pananampalataya ay mayroong pamamaraan ng pagbabautismo. Either wisik o sprinkling or pouring, buhos, habang nakaluhod ang nagpapabautismo, or yung natural manner na we go to the sea, the swimming pool, or to the river, and we immerse, no? Yung iba kasi ang kasabi na yun lang ang paraan because of the word baptizo, meaning immersion. Sa atin po, hindi. Because water here is a symbolic. Yan ang sinabi ni Pablo. Ang bautismo ay tanda, no, sa bawat isang mananampalataya. It's a covenant with God. So kung ang bawat isa sa atin ay meron nito at tanda nito, ay dapat gawin natin sapagkat ito ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Baptism with the emphasis of doing evangelism and mission. Ito ho ang pinagagawa sa atin. Bautismo na mayroong kaakibat na gawain ng pagbimisyon, pagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Hindi lang basta tayo binautismohan. Noong nakaraang linggo ng aking pagsasabi na ang kabutihan, ang relihiyon ay hindi kaligtasan. Ang sakramento rin ho ay hindi dahilan ng kaligtasan. Pero ito'y pamamaraan na dapat gawin natin. If this is an ordinance, we follow everyday ordinances in our municipality. Di ba? Sa munisipyo, meron sila mga ordinances that we are going to follow. May mga restrictions. May mga rules. So ito yon. Ito ang dalawang mungkahi o rekomendasyon o ordinance o rules ng ating Panginoong Diyos sa mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Ngayon, meron bang sumusunod sa atin? No? At meron bang nagsasagawa nito sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya? That's why Methodist has its own tradition that every Sunday should have Holy Communion. Ngayon po, no, dapat ganyan ang mga Methodist. Every Sunday we have Holy Communion and every Sunday we are giving, viewing, or sharing the taste of water or ipinapakita sa atin yung tubig ng Panginoong Diyos for us to remind na ang tubig na ito ay tanda ng paglilinis sa atin, ng bautismo sa atin ng ating Panginoong Diyos. So yung pangalawa, yung Holy Communion o yung Eucharist ay makikita natin sa Mark 14:22 at sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23-25. Nagsasabi dito na this is my blood, sabi sa Mark, ano? Which is given or pour out for you and for many. And then pagdating sa 1 Corinthians, mayroong salitang, do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito
bilang pag-aalaala sa akin. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang dalawang bautismong ito ay bibigyan natin ng importansya sa mga sumusunod pang mga linggo kung papaanong mabigyang pag-aaral ito sa atin mga Sunday School. Kung ano ang iba pang kahalagahan nito. But these two, mga kapatid, no? Baptism, sabi ko kanina, with the emphasis of doing evangelism and mission, while the Holy Communion or the Eucharist is with emphasis of nurture that needs for us to do and study and with God always. Lagi ang emphasis ng banal na hapunan. Kaya ipinapaalala sa atin palagi sapagkat ito'y ipinapahayag ang buong kaligtasang ibinigay ng Kristo sa buhay natin, tayo bilang mga mananampalataya. Ipinapahayag ba natin ito? Kung ginagawa natin ang banal na hapunan sa bawat linggo, ito'y pagpapahayag natin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Ang dalawang ito, mga kapatid, we should understand about the sacraments. We have three things that we should understand. Tatlong bagay ang nais kong kilalanin natin at ipaunawa din sa inyo kung ano ang mayroon sa sakramento natin. Una, sacrament are initiated by Jesus. It's the only way that Jesus initiated and continued by the apostles through the church. Mula kay Jesus, sa mga alagad, at ngayon sa simbahan. Ito ang una. At pangalawa, sacrament are physical means through which God's grace can be perceived and experienced. Ang sakramentong ito ng ating Panginoong Hesukristo sa physical na anyo, na kalagayan natin, ay dapat makita sa ating mga buhay kung paano ang biyaya ng Panginoong Diyos ay dumadaloy sa buhay natin. At kung paano din natin ito nararanasan bilang mga mananampalataya. So kung ang biyaya ng Panginoong Diyos ay dumadaloy sa bawat sakramento niya, tayo ba ay nagiging instrumento ng Diyos? Nagiging daluyan ba tayo? Nagiging biyaya ba tayo ng Panginoong Hesukristo, ng grasya ng Diyos para sa iba? Marami sa atin maramot Hindi marunong magkaloob. No? Minsan yung tabihan lang yung kapatid parang ayaw. Meron tayong sariling space. No? Maramot tayo, pero yung ating Panginoong Diyos ay hindi naging maramot sa atin. Kaya mga kapatid, tayo ba'y nagiging daluyan ng pagpapala o nagiging daluyan ng kamuhian ng ibang tao? Meron tayong mga buhay kung minsan sa pansarili lang natin, parang ayaw nating ipahayag sa iba ang ating sarili. Ang ating damdamin, ang ating pananampalataya, there's no visibility. There's no perceive and experience of the sacrament of God. Yung pangatlo po, sacrament are to be celebrated with utmost reverence. Kung minsan hindi tayo seryoso sa paggampan natin ng salita ng Diyos, we should do and experience it with reverence with God. Yung mataas na pagpupuri natin sa Panginoong Diyos, dapat gawin natin ito. Hindi ho gawang biro ang pagsasagawa ng banal na hapunan, ang pagpapabautismo. Hindi ho ito gawang biro. Although we have renewal of doing baptism, but the first baptism when you were infant, that's it. It's the power of God that controls our hearts and emotion. As baby, as an infant, Jesus is with you, the Holy Spirit, controlling your heart, mind, and spirit. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, paano natin isinasakatuparan ang ating pagsasapamuhay ng bawat sakramento meron tayo? Mayroon po tayong dapat isakatuparan bilang mga mananampalataya. At ayon sa teksto natin, ulitin kong basahin, nananatili sila
sa itinuturo ng mga alagad, sa pagsasama-sama bilang mga magkakapatid, sa pagpapira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin. Hindi ba ang ganda? I have 4 reflection on this verse only. Sa teksto lang na ito, sa verse 42 ng Aklat ng Mga Gawa. Una, in doing or in implementing and in experiencing the sacrament of God that given to us, mga kapatid, we must study together. Number 1. We must study together as disciples of Christ. As believer, together, we should study. Kailangan po natin ito na nag-aaral tayo. At hindi tayo pwedeng hadlangan ng COVID-19 o ng pandemic na ito because we are doing an online Bible study. We are doing a disciple online Bible study. Hindi tayo pwedeng hadlangan ng anumang karamdaman, anumang virus sa buhay. Kapatid, anong pananampalataya meron ka? Dahil lang sa virus, nawala na ang Bible study. Kahit to kami ngayon Sunday school ay online, it's okay. Because the study of the Word of God is not only confined sa books, sa presensya ng bawat isa. It can also be online. Ngayon, ang magiging estilo natin, while we don't have vaccine yet, ang pag-aaral natin ay online. Ang mga anak ko naka-enroll na online. Naka-enroll sa Don Bosco, naka-enroll sa IMA, naka-enroll sa high school specialized, ang aming anak na si Sofia. But they were doing online. Most of our churches now has a Sunday school online for their kids. Kaya walang ibang pwedeng idahilan na hindi tayo pwedeng makapag-aral ng salita ng Diyos. We need to study together. Then second, continue together in fellowship. Together again, we should fellowship. We should bond together. So, ito rin no, online, hindi tayo mapipigilan ito. We have fellowship together, nakapagkukumustahan tayo. No? We can have a virtual hug, virtual kisses. Yun lang presensya ng bawat isa ang wala. Pero nakikita tayo, nakikita natin ang isa't isa. Yung maramdaman lamang yung yakap at kiss na isa ang wala sa pamilya natin. But the fellowship are there. The moment that you have allotted your time, let's say every 9:30 or every 10 p.m., that's fellowship with other people, with other believer. Yung magbigay ka ng panahon sa kanila, ay panahon mo ring ibinibigay sa Diyos. And it's a fellowship. It's a koinonia fellowship. Third, sharing the meal together. Hindi ko natin inaalawan online communion. But inaalaw po natin ang feast of love feast o yung piging ng pag-ibig. That whatever food that you have had during that first Sunday, we need to pray together and share that food. Ito po ay pagbabahabahagi at sharing ng pagkaing mayroon tayo, ang pagkaing ibinigay ng Diyos sa atin upang ibahagi natin sa ating kapwa. And that represents unity and love. Sharing together. Napakaganda mga kapatid ko. Noong nakaraang linggo, ginawa natin ang love feast. Almost every Sunday online, we're doing a love feast. Alam ko na ginagawa natin ito. At wag po natin kalilimutan ito na ipagpasalamat ang pagkaing binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Kahit na ano po yan. Pangapat at panghuli, pray. The disciples are praying together. Believers are praying together. We have also our online prayer meeting that we can ask God to be with us, in union with us, with God, with the Holy Spirit. We can pray together. Friends, brothers, and sisters in Christ, are we able and ready to continue what we started? That no COVID-19 or pandemic can hinder us. Bilang mga mananampalataya, dapat ngayon tayo maging matatag at maipagpatuloy natin ang lubusan sa ating mga buhay ang ating pananampalataya kahit anumang mangyari. Sabi ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kahirapan, kagutuman, kahit ano paman,
walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kung ang Diyos na siyang unang umibig sa atin ay nagpahayag ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin, bakit hindi natin pwedeng gawin ng iba't ibang estilo ng pamamahayag ng buhay ng ating Panginoong Diyos? Kaya nga mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ipagpatuloy natin ito sa ating mga buhay and practicing our baptism and communion together in the holy presence, inuulit ko, of the Lord. Nakahanda ba tayong gawin ito? Alam kong handa tayong gawin ang lahat na ito dahil kasama natin ang Diyos nasaan man tayo. Kahit nasa sarili nating kwarto lamang tayo. Hawak ang ating mga gadget. I do believe that using our own gadget has its own sacredness in our life. We can experience sacredness in our life. So in sacredness, there is sacrament in our own life. Ang tanong ko po muli, kaya ba natin at handa tayo na ipagpatuloy ang ating nasimulan? Mahaba pa ho ang tatahakin natin sa panahong ito ng pandemya. Maraming nagsasabi ng mga scientists na hanggang December pa natin pwedeng makabuo ng vaccine. So we will continue to have an online work, an online ministry. Sa mga gadget, mayroon tayo. But we do believe that when time comes, ang Panginoong Diyos ay magbibigay sa atin ng kanyang buong presensya na sa pamamagitan ng sakramentong ito ay maranasan natin ang dampi ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Magpatuloy po tayo. Mag-aral, damhin ang sakramento ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain niya po tayo. Amen.